Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang saglit pa ang nakakalipas at tuluyan na nga nakarating sina Nathan at Isabela sa bahay na pansamantalang tutuluyan nila. Kahit may payong na ginagamit si Nathan, ay hindi pa rin maiwasang mabasa ito dahil na rin mas lalo pang lumalakas ang pagbuhos ng ulan. Sabayan pa ng malakas na hangin na halos liparin na ang payong na ginagamit niya. Maging si Isabela ay naringinig na rin sa lamig. "Pasok kayo, Nathan," saad ni Cesar sa dalawa at saka iginaya papasok ang mga ito. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakapasok sa loob ng bahay ay pumihit naman paharap si Cesar at saka sila tinitigan na dalawa. "May nakalimutan akong itanong sa inyo. Kayo ba ay magkaano-anong dalawa? Mag-asawa ba kayo?" "Hindi." "Oo Cesar, mag-asawa kami." Putol ni Nathan sa pagtanggisana ni Isabela. Naramdaman pa niya mula sa gilid ng mata niya ang panglilisik ng mata sa kanya ni Isabela. Ngunit hindi na iyon ininda pa ni Nathan. Bakit? Totoo naman talagang mag-asawa sila. Hindi sila okay na dalawa, pero nakarehisto sila bilang mag-asawa. At kahit saang lugar sila pumunta dito sa Pilipinas, ay hindi nun mabubura ang katotohanang dala-dala ni Isabela ang paapelido niya. Tumango naman si Cesar, bagaman ay napakunot noo ito sa naging sagot ni Isabela. Mabuti naman kung ganun. Masyado kasing istrikto ang inay sa ganoong bagay, lalo na at isang kwarto lamang ang bakante dito sa bahay at doon kayo pansamantalang tutuloy na dalawa. Pangit namang tingnan na magsasama kayo doon ng isang gabi na hindi kayo mag-asawa. Mahabang paliwanag ni Cesar sa dalawa. Napatikhim si Nathan sa kanya nilingon ng asawa niya. Nakatungo na ngayon si Isabela, ngunit hindi nakatakas sa paningin niya ang pagbuntong hininga nito ng malalim. Hindi naman sa ipinagpapasalamat ni Nathan ang nangyari, lalo na at sino ba naman ang gugustuhing masiraan sa gitna ng daan at sobrang lakas pa ng hangin at ulan. At sinoong niya pa nga iyon, makahingi lang ng tulong. Ngunit hindi naman maitatanggi ni Nathan na tututuwa siya sa ideyang makakasama niya ngayon ang asawa niya sa buong magdamag. Ibig sabihin lamang ay magkakaroon siya ng pagkakataong makausap ito ng masinsinan para humingi ng tawad kay Isabela. "Tuloy kayo," ani pa ni Cesar sa kanila bago sila tuluyang nakapasok sa loob ng bahay. Sakto namang pagpasok nila ay sinalubong sila ng matandang babae. "Sila ba ang sinasabi mo, Cesar?" ani pa nito. Tumango naman si Cesar. "Sila ho, inay. Magpapalipas muna sila dito ng magdamag at mas lalo pang ang lumakas ang pagbuhos ng ulan. Wala rin si David at nasa kabilang bayan. Matatagalan pa ang pagbalik nun." Pagtukoy ni Cesar sa mekaniko ng sasakyan. Tumango din naman ang matanda saka bumaling kina Nathan. "Magandang hapon ho. Ako ho si Nathan at itong kasama ko, ang asawa ko si Isabela." Bati ni Nathan dito. Muli din ay nakita niya sa gilid ng mata niya ang paglingon sa kanya ni Isabela. Nginitian niya ito at sinenyasan dito ang matanda. Tumikhim naman si Isabela. "Magandang hapon ho, Nay. Mano ho." Ani to at saka nagmano sa matanda. "Magandang hapon din naman sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Nanay Rosie." Tugon naman ni Nanay Rosie at ngumiti sa kanilang dalawa bago bumaling kay Cesar. "Samahan mo na sila sa magiging silid nila, anak, at maghahanap lang ako ng damit na ipapahiram ko kay Isabela at ipagtitimpla ko na rin sila ng mga kape." "Maraming salamat ho, Nay Rosie." Sambit pa ni Nathan at Isabela dito. Halos magkasabay pa silang dalawa. Matapos magpaalam ni Nanay Rosie na magtimpla na ng kape, ay iginaya naman silang dalawa ni Cesar sa kwartong pansamantalang tutuluyan nila. "Pagpasensyahan nyo na ang bahay namin, Nathan at Isabela. Maliit lang. Wala rin talaga kaming kuryente dito. Huwag kayong mag-alala at malamig naman dito sa bahay.
hindi na kinakailangan ng electric fan. Anito matapos buksan ang pinto ng kwartong tutuluyan nila. Ayos lang ho iyon, Kuya Cesar. Wala hong problema sa ganito. Isa pa ay kami ang nakakaabala sa inyo. Si Isabela ang tumugon at saka ngumiti si Cesar. Imbis na sumang-ayon si Nathan sa sinabing iyon ni Isabela, ay tila nantigilan naman siya dahil sa pagngiti na iyon ni Isabela. Mukha kasing sincere talaga iyon. Walang bahid ng kung anumang galit at suklam kumpara sa tuwing kausap niya. At hinihiling niya na sana ay muling masulyapan iyon at sana sa susunod ay siya na mismo ang dahilan ng paggiting iyon ng asawa. Sige, pasok na kayo sa loob. Kakatok na lang ako dito kapag nakahanda na ang kapeng itinimpla ni inay. Magdadala na rin ako ng pamalit ninyong dalawa. Sabi pa ni Cesar sa kanilang dalawa. Maraming salamat. Halos sabay na namang saad nilang dalawa kay Cesar. Katahimikan ang bumungad sa kanilang dalawa pagpasok nila sa loob ng maliit na silid na iyon. Bagaman tanging gasera ang nagsilbing ilaw sa kanilang dalawa, ay naaaninag pa rin ni Nathan ang magandang mukha ng kanyang asawa. Okay ka lang ba? Pagkausap ni Nathan kay Isabela, nakatayo lamang kasi ito malapit sa papag at yakap-yakap ang sarili at mukhang nilalamig na kanina pa. Huwag mo akong kausapin. Masungit na sambit naman sa kanya ni Isabela at saka pumihit patalikod sa kanya. Napabuga naman ng hangin si Nathan at kahit maging siya ay nilalamig na rin kanina pa. Hindi niya iyon pa pinagtuunan ng pansin. At mula sa pagkakaupo niya sa dulo ng papag ay nilapitan niya ang asawa niya. Isabela, are you okay? Masuyo ang boses na tanong niya dito. Nagtungo siya sa harapan nito at pilit na hinuhuli ang paningin ni Isabela. Akmang hahaplusin niya pa sana ang pisngi nito, ngunit nag-iwas lamang ito ng paningin sa kanya. Bahagya namang natigilan si Nathan dahil doon. At imbis na kausapin siya ng asawa niya, ay inihakbang lamang ni Isabela paatras ang mga binti nito mula sa kanya. Nasaktan si Nathan sa ginawa na iyon ni Isabela, ngunit hindi niya na lamang iyon pinahalata. Napatikim siya. Nilalamig ka na ba? Muling kausap niya rito. Nakakatanga ang tanong niyang iyon, lalo na at kita naman niya, pero sa mga oras na ito ay hindi niya magawang makapag-isip ng tama. Dahil bukod sa nanginginig na rin siya dahil sa lamig at sobrang lakas ng hangin, ay tila may kung ano ring nakabaon sa puso niya, dahilan upang masaktan siya sa simpleng pag-iwas lamang sa kanya ni Isabela. Isabela, babe, sinabi ko nang huwag mo akong kakausapin, Nathan. Nilingon niya si Isabela at nagsalita ito sa galit na boses dahilan upang matigilan siya. Kita niya pa ang panlilisik ng mga mata nito sa kanya. Please lang, pakiusap ko sa'yo. Wag na wag mo kong kakausapin kapag wala tayo sa harapan nila Nanay Rosie at Cesar. Hindi ko masikmura na magpanggap na maayos tayong dalawa. Kung ang totoo naman ay kinamumuhian talaga kita. Malamig na dagdag pa nito. Napatungo si Nathan nang maramdaman niya na tila nagkapira-piraso naman ang puso niya sa sinabing iyon ng pinakamamahal niyang asawa. Katahimikan ang sunod na nangyari pagkatapos noon. Nabasag lamang iyon nang marinig nila ang pagkatok ni Cesar sa labas makaraan ng ilang minuto. Bagaman naririnig na ni Nathan ang pagtawag ni Cesar sa labas, ay hindi pa rin siya makakilos mula sa kinatatayuan niya at pakiramdam niya ay napako siya doon. Mula sa gilid ng mata niya ay nakita niyang si Isabela ang nagtungo sa pinto at binuksan iyon. Napabugas siya ng hangin at pasimpleng pinunasan ng luha mula sa gilid ng mata niya na hindi niya namalayang tumulo na pala. Napangiti siya ng mapait. No, he won't give up. Walang-wala ang masasakit na salitang iyon na sinabi ni Isabela kanina kumpara sa mga nagawa niya dito noon. Kaya hindi siya susuko. Tatanggapin niya lang lahat, ngunit babawi pa rin siya. Napabuga ako ng malalim na buntong hininga bago ko pinagbuksan ng pinto si Kuya Cesar matapos kong talikuran si Nathan. Pilit kong kinalma ang sarili ko sa kabila ng galit na namumuo sa dibdib ko.
Nagpakawala pa ako ng isang peking matamis na ngiti date. Kahit sa totoo lang, ay nangangamba ako sa maaaring mangyari ngayong gabi. Magkasama kami ni Nathan, hindi lang sa iisang bubong, bagkos ay nasa iisang silid pa kami. At iyon ang ayaw na ayaw kong mangyari. Ni ayaw ko itong makatabi. Ayaw kong nasa malapit siya sa akin. Pero wala naman akong pagpipilian. Kailangan kong magtiis ngayong gabi, lalo na at napakalakas na ng ulan sa labas. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito ang sitwasyon at baka mapahamak lamang ako. Heto ang damit ninyo, Isabela. Ituturo ko na lang ang banyo sa kung sino ang mauuna sa inyong dalawang magbanlaw. Bungad na sambit sa akin ni Kuya Cesar. Inabot nito sa akin ng ilang pirasong pambabae at panlalaking damit. Salamat, Kuya Cesar. Ako na ho ang mauuna sa banyo. Sandali lamang ho. Ani ko naman dito at saka ako bumalik sa loob ng kwarto. Hindi nililingon si Nathan na inilapag ko sa papag ang panlalaking damit at saka ako lumabas ng kwarto. Hindi ko na siya kailangang kausapin patungkol doon. Gets niya naman siguro kung para saan ang damit na iyon. Sinundan ko si Kuya Cesar. Tara na ho, Kuya Cesar. Ani ko dito. Tumango naman ito sa akin at saka nagpatiuna na sa paglalakad. Hindi naman kalakihan ang bahay kaya agad naming nakarating doon. Nasa may bandang kusina lamang naman iyon. Nandoon pa nga si Aling Rosie na nagtitimpla ng kape. Magbabanlaw ka na? Ipinagtimpla ko na kayo ng asawa mo ng kape, Isabela. Ani pa nito sa akin. Tumango ako at ngumiti dito. Hindi ko na pinansin ang huling sinabi nito dahil kahit totoo man iyon, para sa akin ay kalokohan lamang na asawa ko ang isang Nathan Montemayor. At isa iyon sa pinagsisisihan kong nangyari sa buhay ko. Maraming salamat ho, Aling Rosie. Hindi rin ho ako magtatagal sa loob. Magalang na sambit ko sa matanda. O siya, magmadali ka lamang ha at baka lumamig na itong kape. Masarap pa naman ito at barako. Sabi nito sa akin bago bumaling kay Kuya Cesar. Anak, tawagin mo na rin doon si Nathan sa silid at para makapagkape na rin siya dito. Tumalima naman si Kuya Cesar. At bago pa man ito makabalik kasama si Nathan, ay nagpaalam na akong papasok na ako sa banyo. Kandila lamang ang nagsisilbing ilaw ko sa loob. Binilisan ko na lang din ang pagbanlaw at sobrang lamig din ng tubig. Isa pa, ay nakakatakot ang pagtunog ng bubong dahil sa malakas na buhos ng ulan at hangin. Tila may bagyo kong oobserbahan ang panahon. Isa'y kulay at asul na duster ang suot ko ngayon. Mabuti na lang din at may kasama iyong shorts at nabasa rin ang underwear ko. Inilugay ko na lang din ang mahaba kong buhok at tinakip ko iyon sa bandang aking dibdib. Samantala ang mga basa ko namang damit ay inihanger ko na muna at isinampay. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng banyo. At saktong paglabas ko ay naabutan kong nagkakape na sina Aling Rosie at Kuya Cesar. Kasama na nila si Nathan sa hapag. Tapos na ang asawa mo, Nathan. Sige na at magbanlaw ka na rin. Kanina ka pang namumutla. Baka ay magkasakit ka pa riyan. Ani ni Aling Rosie kay Nathan pagkakita niya sa akin. Sige ho. Mahina naman ang boses sa sambit ni Nathan kay Aling Rosie at tila namamaos pa ang boses nito. Ang basa nitong buhok ay nakatakip ngayon sa mga mata niya, dahilan upang hindi ko gaanong makita ang kanyang hitsura. Gumilid naman ako nang tumayo na si Nathan at saka nagtungo sa banyo ng pinto. Nag-iwas ako ng tingin dito at ako naman ang naupo sa hapag nang tawagin ako ni Aling Rosie. Isabela, halika na rito at inubin mo na itong kape habang mainit pa. Sambit nito sa akin. Tumango naman ako at agad na tumalima. Humigop ako ng kape sa tasa. Napapikit pa ako nang maramdaman ko ang init nun sa lalamunan ko. Kahit papaano ay naibsan ng lamig na nararamdaman ko. Bakit ho? Gulat na sambit ko nang maabutan kong titig na titig sa akin si Aling Rosie nang idilat ko ang aking mga mata. Ngumiti ito at kapagkuan ay napailing. Wala naman, Isabela. Hindi ko lang maiwasang tumitig sa iyo. Napakaamo ng mukha mo. Napakaganda. Sanay ako sa mga papuring natatanggap ko sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw.
Ngunit pakiramdam ko ay ginagawa na lamang nila iyon para i-please ako. Pero ang marinig ito mula kay Aling Rosie at mukhang napakasincere pa nito ay hindi ko maiwasang matuwa. Naku, maraming salamat ho Aling Rosie. Nahihiya pang sambit ko dito. Mas lumawak naman ang ngiti ni Aling Rosie. Narinig ko naman ang pagtikhim ni Cesar mula sa gilid ng nanay niya. Alam mo Isabela, pamilyar ang mukha mo. Parang nakita ko na sa kung saan. Sabat nito. Bahagya pang nakakunot ang noon nito na titig sa akin. Talaga? Sambit ko naman at nag-iwas ng tingin dito. Baka ay namukaan ako ni Cesar, lalo na at kalat sa buong Cordova ang pagdating ko rito. May mga tarpaulin ding nagkalat sa bayan. Oo, hindi ko lang matandaan eh. Dagdag pa na sambit nito. Baka naman kamukha ko lang, nakangiting sabi ko, at muling nag-iwas ng tingin dito. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa kanila na modelo ako. Paano kung nabalitaan nga ni Kuya Cesar ang pagdating ko dito at iyon nga ang tinutukoy niya kaya pamilyar ako sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw kong may makaalam na may asawa na ako. Tama nang alam ng karamihan na may anak ako ngunit walang asawa. Mas gugustuhin ko pa ang ganoon kaysa malaman nilang si Nathan Montemayor ang tatay ng aking anak. Baka nga, napatangutangong sambit ni Kuya Cesar. Bagaman ay tila hindi ito kumbinsido sa sinabi ko, ay mabuti na lamang at hindi na ito nakaimik pa. Kinuha ni Aling Rosie ang atensyon ko at nagtanong ng kung ano. Katulad ng kung taga saan kami at ilang taon na kami mag-asawa ni Nathan. Sinagot ko naman ang totoo na 5 taon na kaming kasal, ngunit hanggang doon lang iyon. Hindi na ako nagbigay pa ng iba pang detalye. Kayo ba ay wala pang anak? Naku, paniguradong magiging maganda o pogi ang anak ninyong dalawa. Pareho kayong may itsura ni Nathan. Anito, makaraan ng ilang segundo. Natigilan naman ako pansamantala. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mabuti na lamang at bago pa man makasagot ng kung ano ay bumukas na ang pinto at iniluwanan si Nathan. Kupas na itim na damit at pulang short ang suot nito. At katulad ng sinabi kanina ng matanda, ay napansin ko nga ang pamumutla ni Nathan ngayon. Tapos na pala ang asawa mo, iha. Sambit ni Aling Rosie sa akin bago bumaling kay Cesar. Ikaw ba ay may gamot na naitabi riyan, anak? Mukhang hindi talaga maganda ang itsura ngayon ni Nathan. Sa tingin ko ay may naitabi pa naman ako, inay. Sandali at kukuhanin ko ho. Tumayo na si Kuya Cesar at umalis sa hapag. Nathan, iho, ayos ka lang ba? Ang sabi kanina ni Cesar ay masyado ka raw nababad sa ulan. Lalo na at ang layo kung saan banda kayo nasiraan. May pag-aalalang sambit ni Aling Rosie dito. Tumayo pa ito at sinalat ang noo ni Nathan. Medyo mainit ka nga. Halika at maupo ka muna rito. Iginaya ng matanda si Nathan sa upuan dito sa tabi ko. At pagkalapit nga nito ay mas napansin ko pa ang pamumutla nito. Maraming salamat ho, Aling Rosie. Ayos lang ho ako. Dinig kong sambit ni Nathan sa kay Aling Rosie. Napaar ko naman ang kilay ko sa narinig ko. Marunong din palang magpasalamat ang isang Nathan Montemayor. Huwag mo nang isipin iyan. Mabuti pa ay pumasok muna kayong dalawa sa inyong silid. Magluluto na rin ako ng hapunan natin nang makakain na kayong mag-asawa at makapagpahinga. Tulungan ko na ho kayo, Aling Rosie. Sabat ko naman dito. Umiiling si Aling Rosie sa akin. Hindi na, Isabela. Sige na, pumasok na kayo sa silid ninyo at magpahinga. Kakatok na lamang si Cesar at ihahatid ang gamot ni Nathan. Maya-maya din ay kakain na rin tayo. Lumalalim na rin ang gabi. Gustuhin ko mang tulungan ito ay wala na akong nagawa kung hindi ang sundin ang sinabi nito. Nauna na akong tumayo mula sa hapag at hinarap si Nathan. Tara na. Mahina ngunit madiin ang boses na sambit ko dito. Hindi ko naman pwedeng iwanan si Nathan ng basta sa hapag nang hindi niyayaya at baka makahalata pa si Aling Rosie na hindi kami okay ni Nathan. Baka ay palayasin pa kami nito nang wala sa oras. Sige ho, Aling Rosie, mauna na ho kami. Matapos kong makapagpaalam sa matanda ay nagpatiuna na ako sa paglalakad. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ni Nathan. Pagdating sa loob ng silid, ay dire-diretsyong nagtungo si Nathan sa papag.
Nahiga ito doon at namaluktot matapos ipikit ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko at nilapitan ito. Sinalat ko ang noon nito. May sinat ka. Ani ko dito. Tumango naman ito. Mawawala rin ito maya-maya. Namamaos ang boses na sambit nito sa akin. Hindi ako nakaimik. Pinagmasdan ko lamang si Nathan at nang nakita kong nanginginig ito sa lamig ay inabot ko ang kumot at kinumot ko iyon sa kanyang katawan. Thank you, Isabella. Idinilat nito ang kanyang mga mata at matamis pang ngumiti sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang ito at baka isipin nila Aling Rosie na pinapabayaan kita. Malamig ang boses sa sambit ko dito. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin mabura ang ngiti sa labi ni Nathan. Kahit na, salamat pa din. Nag-iwas ako ng tingin. At sakto namang narinig ko ang pagkatok ni Kuya Cesar. Mabilis ako nagtungo sa pinto at pinagbuksan iyon. May dala-dala itong isang baso ng tubig at gamot. Maraming salamat Kuya Cesar. Tipid ang ngiting sambit ko dito. Walang anuman Isabella, sige. Matapos kong maisara ang pinto ay muli akong nagtungo kay Nathan. Heto ang gamot, inumin mo para mawala iyang nararamdaman mo. Sambit ko dito at saka ko inabot ang baso ng tubig at gamot kay Nathan. Dahan-dahan naman itong bumangon at kinuha iyon sa kamay ko. Matapos niyang uminom ng gamot ay muli itong nahiga sa papag. Thank you, wife. Pabulong na sambit nito at saka muling ipinikit ang kanyang mga mata matapos niyang magtalukbong ng kumot. Nailing ako at tinitigan si Nathan. Natatablan din pala ng sakit ang demonyo. Napangisi ako sa naisip kong iyon bago ko ito tinalikuran at saka ako lumabas ng kwarto at dinala sa kusina ang baso. Naabutan kong nag-aasikaso ng hapunan naman si Aling Rosie at nilapitan ko ito. Tulungan ko kayo Aling Rosie. Sabi ko dito. O bakit nandito ka na Isabella? Kamusta ang asawa mo? Bakit naman iniwan mo doon? Nagpapahinga ho kayo. Sabi ko dito. Bakit naman iniwan mo ang asawa mo? Nagpapahinga na ho at natutulog. Simpleng sabi ko at saka ako nagsimulang sa paggayat ng bawang at sibuyas at luya. Ano ho ang lulutuin? Tanong ko pa. Magtitinola ako para may mainit na sabaw tayo at para na rin pagpawisan ng asawa mo. Napatango ako kay Aling Rosie. Pasensya na ho kayo ha. Kung masyado na kami nakakaabala sa inyo. Nailing naman ang matanda. Naku, wag mong sabihin iyan. Masaya nga ako at ngayon na lamang kami nagkaroon ng bisita ni Cesar dito sa bahay. Tumango naman ako. Nagsimula sa pagkwento si Aling Rosie. Napag-alaman kong single mother pala ito at mag-isa niyang itinaguyod si Kuya Cesar. Hindi siya humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya at tinalikuran na raw siya ng mga ito dahil sa nabuntis siya ng lalaking may asawa pala. At dahil na rin sa hirap ng buhay ay hindi niya naitaguyod ang pag-aaral ni Cesar. Hindi niya raw kayang pag-aralin ang huli, lalo na at parati silang kinakapos sa budget. Saludo pa rin ho ako sa inyo Aling Rosie sa lahat ng mga sakripisyong nagawa mo. Nakangiting sambit ko dito. Kung tutuusin ay napakatapang ng Aling Rosie. Tinalikuran siya ng kanyang pamilya, ngunit pinanindigan niya ang pagkakamali niya. Itinaguyod niya ang anak niya kahit mahirap. Salamat Isabella. Salamat at naiintindihan mo ang sitwasyon ko. Gusto ko sanang sabihin na magkatulad kami. Isa rin akong single mother. Pero papaano ko iyon maiikwento, lalo na at kasama ko si Nathan ngayon. Ang alam nila ay mag-asawa kami at masayang nagsasama. Hindi nila alam at hindi alam ni Aling Rosie na may anak na rin ako. At hindi niya na kailangan pang malaman iyon. Hindi yata magsasawa si Nathan na pagmasdan ng napakagandang mukha ng asawa niyang si Isabella. Madilim sa buong kabahayan na tinutuluyan nila, pansamantala, at tanging gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa mesa. Ngunit mula sa hapag ay nakikita niya kung gaano ito kaganda. At mas lalo pa itong gumaganda sa tuwing nakangiti ito sa kausap niya. At sana dumating ang araw na hindi lamang puot ang nararamdaman nito sa kanya. He wanted that smile too. Gusto niyang balang araw ay siya na rin ang maging dahilan ng pagngiti nito.
Hindi alam ni Nathan kung ilang minuto o oras ba siyang nakatulog, ngunit kahit may sinat siya, ay pakiramdam niya ay gising pa rin ang diwa niya. Kaya ay bumangon siya sa kabila ng panginig ng katawan at kalamnan niya. Ayaw niyang mawala sa paningin niya si Isabela, lalo na at ngayon lang ito. Mahihirapan siya o baka nga ay hindi na ito maulit pa. Kaya kahit nahihilo si Nathan, ay susulitin niya ang mga oras na magkasama silang dalawa. "Oh Nathan, maayos na bang lagay mo? Bakit nariyan ka? Halika sa hapag at tamang-tama ay kakain na." Mula sa gilid niya ay biglang bumulsot si Cesar at may hawak itong gasera. Napatikim siya. "Kahit papaano ay ayos naman na ako. Mabuti naman, halika at kakain na. Tamang-tama at may mainit na sabaw. Pagpapawisan ka nun," sabi pa ni Cesar sa kanya. Agad din namang tumalima si Nathan dito. Sinundan niya ito hanggang sa hapag. Si Aling Rosie ang unang nakapansin sa kanya. Tipid niya itong nginitian. "Nariyan na pala ang asawa mo, Isabela. Tamang-tama lang at kakain na tayo. Siya nga pala, kamusta na ang pakiramdam mo, Nathan?" Baling sa kanya ni Aling Rosie. "Mabuti-buti naman ho, Aling Rosie." Tugon naman ni Nathan kay Aling Rosie. Pasulyap-sulyap pa siya kay Isabela at baka sakaling kamustahin din nito ang lagay niya. Ngunit mula sa kalan ay abala lamang ito na maghain ng pagkain. "Mabuti kung ganun. Maupo na kayo ni Cesar at Nathan." Tumango siya. "Maraming salamat po, Aling Rosie." Umupo si Nathan sa katapat na upuan ng kanyang asawa ni Isabela. Akmang magsasandok na siya ng pagkain sa pinggan niya nang maunahan siya ni Isabela na gawin iyon. Naglagay ito ng kanin at tinola doon. Bagaman ay nagulat siya sa ginawang iyon ng kanyang asawa, ay hindi pa rin niya maiwasang matuwa sa bagay na iyon. "Salamat, asawa ko." Hindi nga maiwasang malambing na saad ni Nathan dito. Tumango din naman si Isabela bilang tugon sa kanya at tahimik nang naupo at nagsandok ng sarili niya. "Ang tamis naman. Nakikita ko mula sa mga mata mo, Nathan, na mahal mo talaga ang asawa mo." Punabigla ni Aling Rosie. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Nathan. "Mahal ko ho talaga." Akmang tutugon sana siya kay Aling Rosie nang putuli naman siya ni Isabela. "Kumain na ho tayo habang mainit pa ang sabaw." Anitong hindi na siya sinusulyapan kahit magkaharap lang silang dalawa. "Mabuti pa nga." Si Aling Rosie ang nagsalita. "Ngunit bago iyon ay nagdasal muna tayo at magpasalamat sa itaas sa kaloob niyang biyaya sa atin ngayon." Nagsimula na sa pagdarasal ang mga kasama ni Nathan, samantalang siya ay hindi niya maialis ang mga tingin niya sa asawa niya. Napakaganda talaga nito at sa bawat paglipas ng segundo ay mas lalo siyang nahahalina rito. "Magsimula na ho tayong kumain." Ni hindi niya rin namalayang tapos na ang mga itong magpasalamat sa itaas at nagsimula na sa pagkain. At mukhang naramdaman ni Isabela na nakatingin siya dito dahil bigla na lamang itong nag-angat ng tingin sa kanya at kinunutan siya ng noo. Napatikim naman siya at nag-iwas ng tingin dito. Napakurap-kurap pa siya sa kanyang mga mata bago siya nag-sign of the cross at nagpasalamat sa itaas. Katahimikan ang namayani sa buo nilang oras sa pagkain. At nang matapos ay nagpresenta na siyang maghugas ng mga pinagkainan, ngunit hindi pumayag si Aling Rosie. "Bisita kayo, ang mabuti pa ay magpahinga na kayong dalawa, Nathan at Isabela." Anito sa kanila. "Tulungan ko na lamang ho kayong magligpit, Aling Rosie." Si Isabela ang nagsalita. At bago pa man tumanggi ang matanda ay nagsimula na itong ilagay ang pinagkainan nila sa lababo. "Magpahinga ka na sa kwarto, Nathan, at namumutla ka na naman." Baling sa kanya ni Isabela nang mapansing nakatayo lamang siya doon at nanonood dito. Gusto niyang tumulong, ngunit ayaw nito. "Oo nga naman, iho. Sige na at kami na ang bahala dito." Wala nang nagawa si Nathan kundi ang sundin ang mga ito, lalo na at pakiramdam niya ay mas lalo pang ang sumama ang pakiramdam niya. Pumasok siya sa silid nila. Kinuha niya ang kumot doon at nilatag iyon sa papag. Alam niyang hindi magiging komportableng tumabi sa kanya si Isabela, kaya doon siya mahihiga. "Maraming salamat, Isabela. Sabi ko sa'yo ay huwag ka nang tumulong sa pagliligpit at kaya ko naman na ito."
Sabi ni Aling Rosie sa akin pagkatapos naming hugasan ang mga pinagkainan. Naku, wala ho iyon. Ayos lang sa akin. Tugon ko naman dito. Tumango ang matanda. Nakakatuwa ka naman. Halatang may kaya ka sa buhay ngunit wala kang bahid ng kaartehan sa iyong katawan. Napangiti ho ako. Sanay ho ako sa mga ganitong gawain. Hindi naman ako nakakalimot sa kung saan ako nagsimula. May mga narating na ako, ngunit ang mga paa ko ay nanatiling nakaapak sa lupa. Sadyang kinain lang ako ng galit ko kay Nathan, kaya minsan ay nakakapagsalita ako ng hindi maganda. O siya, magpahinga ka na at tutungo na rin ako sa silid ko. Siya nga pala, may gamot pa ako dito para sa asawa mo. Painumin mo kada ika-4 na oras. Maraming salamat ho. Ani ko matapos nitong ibigay sa akin ang gamot. Nagtungo na rin ako sa silid namin ni Nathan matapos magpaalam ni Aling Rosie. Napabuga pa ako ng hangin bago pumasok sa loob at naiisip kong makakatabi ko magdamag si Nathan. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao. Kaya hindi ko maiwasang isipin na baka gawan ako ng masama ni Nathan. Ngunit agad na nagsalubong ang magkabila kong kilay pagpasok ko sa loob nang maabutan kong wala ito sa ibabaw ng kama. Bagkos ay nakahiga ito sa malamig na simento at tanging kumot lamang ang sapin. Nathan, napabuga ako ng hangin at saka nilapitan ito. Akmang bubulawayan ko sana ito, ngunit natigilan ako nang makita kong nanginginig ito sa lamig at nang salatin ko naman ang kanyang noo at leeg ay inaapoy ito ng lagnat. Nathan, bumangon ka riyan. Doon ka sa kama. Pabulong na sambit ko dito at pilit itong ginigising at baka ay marinig ako ni Aling Rosie at makita ang ganitong sitwasyon namin dito sa kwarto. Isabela. Ngunit imbis na sumunod sa akin ay tawing pagtawag lamang sa pangalan ko ang naging tugon nito. Bumangon ka na dyan. Sa kama ka na matulog. Muling sambit ko. Mas lumapit pa ako kay Nathan dito at sinubukan ko na itong buhatin patungo sa kama. Mabuti na lamang at mukhang may malay pa naman ito at nakisama. Habol pa ang hininga ko matapos kong ayusin ang pagkakahiga ni Nathan doon. Muli ko itong sinalat, ngunit sobrang ilit talaga nito. Hinanap ko ang cellphone ko at tiningnan ko ang oras. 8:00 pa lamang ng gabi. Magdadalawang oras pa lamang simula nang uminom ng gamot si Nathan. Napabuga ako ng hangin at nagtungo sa pinto. Saan ka nagpunta? Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Nathan. Nilingon ko ito. May kukunin lang ako. Sabi ko dito. Hindi ko na hinintay pa ang magiging tugon ni Nathan at agad akong nagtungo sa kusina. Gusto ko sanang katukin si Aling Rosie at magpaalam na papakailaman ko muna ang kusina. Ngunit nakakahiya naman at nagpapahinga na ito. Pagkarating doon ay naghanap ako ng maliit na palanggana. Nilagyan ko iyon ng mainit na tubig mula sa termos na nasa ibabaw ng mesa. Dinama ko ang tubig. Nang maramdaman kong sobrang init noon ay hinaluan ko iyon mula sa gripo. Matapos noon ay nagtungo ako sa banyo at kinuha ko doon ang pinaghubaran kong damit pang itaas, lalo na at wala naman akong bimpo. Nang okay na ay nagtungo ako muli sa kwarto. At katulad kanina ay ganoon pa rin ang lagay ni Nathan. Nanginginig pa rin ito sa lamig. Kaya naman ay dali-dali na akong lumapit dito at pinunasan ko ang mukha nito gamit ang damit ko matapos ko iyong pigaan sa maliit na planggana. Isabela, huwag ka na munang magsalita. Suway ko dito habang pinupunasan ko ang magkabilang braso ni Nathan matapos ko sa mukha at leeg niya. Ngunit katulad kanina ay tila wala pa rin pinagbago kahit natapos na ako sa pagpunas sa kanya. Ang lamig. Dinig ko pang sambit nito. Napatitig ako kay Nathan. Bigla ay nakadama ako ng konsensya. Malamang ay nagkasakit ito dahil sa pagsuong nito sa malakas na hangin at ulan kanina. Matagal pa itong nakababad at inabot ng halos 1 oras para lamang makahingi ng tulong. Napabuga ako ng hangin. Walang halong mali siya pero kailangan ko itong gawin sa kanya. Kapalit man lang ng ginawa niyang pagsasakripisyo kanina. Itinabi ko ang palanggana at saka ako tumabi ng higa kay Nathan. Bagaman nag-aalinlangan ay nagawa ko pa ring ilapat ang katawan ko sa kanya. Alam ko na isa sa init ng katawan ang magpapawala ng lamig. Kaya naman ay niyakap ko si Nathan.
Magkaharap kaming dalawa ngayon sa ibabaw ng kama habang nasa ilalim kami ng kumot at yakap ko siya. Nilalamig ka pa ba? Saad ko dito. Matagal na walang naging tugon si Nathan. Hanggang sa idinilat nito ang kanyang mga mata at diretsa akong tiningnan sa mga mata. I am sorry for everything, wife. I love you so much. Sabi ni Nathan at matapos nun ay muli na naman itong pinikit ang kanyang mga mata.